Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, medyo controversial ang pag-uusapan natin ngayon. Kilala niyo si Suntay? So, may nagwa-viral na pahayag niya, ano? At pilitin natin unawain naman, di ba? Pilitin natin unawain yung sinabi niya. So, ito yung nagwa-viral na moment niya. Ito ay hearing, ano? Nagawan siya ng meme tuloy, Tito mo tuwing family reunion. Panoorin natin. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Alam mo, So, parang ah parang na-taken out of context to eh. Pero panoorin nga natin para sa patas na pamamahayag. Ito yung buong konteksto. So, panoorin natin ha. Kasi pinutol na yung part na yun eh. we cannot attribute statements made by other people to the Vice President just because she was there. Then we have to do it with everyone who is there. Lahat na lang ng present. Sabihin natin, we should attribute that statement. So, mere presence in the rally does not make her actions seditious. That is very clear. Yung statement as being the designated survivor, it's not illegal, it's not criminal. In fact, it's a process in the United States. Mere utterance na I'm designating myself. In fact, hindi nga pwede yun eh. Can you designate yourself without a process? Sinabi lang niya yun. Siguro magpapatawa lang siya. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Zamora. So parang may pinapahiwatig siya. Feeling ko parang analogy yun eh. Although na hindi ko pa masyado nagigets pero punta tayo sa GMA News, no? Nag-sorry na kasi siya eh. Ano ba yung explanation doon? Inula ng batik Kasi English yun eh. Hindi ko masyado maintindihan eh. So ito yung balita. ko sa pahayag ni Congressman Bong Suntay sa Kamara tungkol sa anyay naisip niya nang makita si Ann Curtis. Humingi na ng paumanhin si Suntay pero nanindigang taken out of context ang kanyang sinabi at hindi siya nagsisisi sa pagkukumpara. Mula sa Kamara, Nakatutok Live, Analogy yung ginawa Mark niya. Salazar. Mark! Tama, Vicky, tama. No? Sa maghapong ito, mas nagliyab pa ang mga opinyon laban kay Quezon City Representative Bong Suntay dun sa hirit niya kay Ann Curtis. Bagamat kagaya ng sinabi mo, nagsorry na siya, hindi ba? Pero marami pa rin ang hindi kumbinsido. Kontrobersyal ang sinabi ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa hearing ng House Justice Committee. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Agad ng mga miyembro ng komite ang anilay mga salitang offensive sa kababaihan na walang kinalaman sa tinatalakay na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit niya naisingit yun, no? Kinundi na rin ito ng Philippine Commission on Women. Ang mga sinabi raw ni Suntay ay sexual objectification o pagtrato sa kababaihan bilang isang bagay para lamang sa pagnanasang sexual. Nahayagang ginawa ng isang taong may katungkulan at dapat pinagtitiwalaan. Insulto daw ito hindi lang sa aktres na si Ann Curtis, kundi sa bawat babaeng Pilipino na nakaramdam na hindi sila ligtas dahil sa pananalita ng mga nasa kapangyarihan. Isa raw itong seryosong betrayal of public trust at isang paglabag sa Republic Act 11313
o ang Safe Spaces Act. Public apology naman ang hinihingi ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago dahil ang pagbabahagi daw ni Suntay ng kanyang imahinasyon tungkol sa isang babae ay Imahinasyon. tahasang pambabastos. Ang mas nakakadismaya raw, sabi ni Quezon City Joy Belmonte, majority floor leader pa naman daw si Suntay ng Konseho ng Lungsod noong ipinasa nila ang bawal bastos ordinansa laban sa mga mahalay, malisyoso at mapanlait na salita at gawa. Ang sabi ni Suntay kahapon, wala raw mali siya ang kanyang mga sinabi tungkol kay Curtis. No. Ano ka nagkwento ka ng base sa totoong events Okay lang sana kung halimbawa, ako partially nagigets ko, no, yung ibig niya sabihin. Pero kinuwento mo yon base sa totoong pangyayari Okay lang sana kung sinabi mo ganito. Ganito, no, halimbawa, pumunta ako sa isang lugar, nakita ko si Ann Curtis, halimbawa, 'di ba? Pero yung sinabi mo kasi, bagamat hindi pa rin katanggap-tanggap yun for me, kahit pa sabi mong halimbawa, no? Yung halimbawa, nag siya, gumawa siya ng fictitious na istorya para ihayag yung point of view niya. Kasi ako madalas kong ginagawa yan Halimbawa, para maintindihan niyo yung isang bagay, kailangan kong gumawa ng analogy. Pero yung mga kinikwento ko, pwede rin naman hango sa totoong buhay, pwedeng inimbento ko lang yung istorya para madali nyo maintindihan. 'Di ba? Hindi naman bawal yun. Kaya lang, medyo mabigat itong ginawa mo kasi ito, nagkwento ka base sa totoong pangyayari. Na talagang totoong naramdaman mo yun. Hindi mo sinabing halimbawa, pumunta ako sa Shangri-La, di ba? Hindi At inilarawan lang niya ang kanyang punto sa pagtanggol kay Vice President Sara Duterte na nahaharap sa impeachment complaint kung bakit hindi pwedeng parusahan ng isang tao dahil lang sa kanyang iniisip. Matapos sa mga... Oo. So, yun yung punto niya. Gusto niya i-express na hindi porket sa iniisip mo lang ka na. Babatikos, nagsorry kanina si Suntay kay Curtis. Pero nanindigan siyang taken out of context ang kanyang sinabi. Kaya that analogy was not meant maliciously. It was an analogy based dun sa konteksto nung pagdinig dito. It may have been in bad taste. For some, I apologize kung meron tayong mga sensitivities na tinamaan, but that was not the intention. The intention was to make a point. Kasi sablay, ang dami kasing pwedeng analogy. Kung ang punto mo ay hindi ka pwedeng kasuhan base sa iyong iniisip. For example, ganito, no? Pwede mong sabihin, halimbawa, yung puno ng kapitbahay mo, no, nakikita mo do sa from do sa terrace nyo, nakikita mo yung puno ng kapitbahay nyo na punong-puno ng bunga. Nung nakita ko yun, natakam ako do sa mangga. Mukhang ang tamis-tamis. Gusto kong kunin. Gusto kong kainin. Mas maganda pang analogy yun pero bakit yun na napili mo kasi? 'Di ba? Ano yun? Hindi, siguro, no? Kaya napili niya yung analogy para pukawin yung interest. Sometimes ganun Kailangan mong gumawa ng analogy na minsan nakakatawa. 'Di ba? Minsan, ganyan din ako kasi ang trabaho ko noon before, mag-orient ng mga bagong empleyado sa customer service. Kasi naging customer service manager ako Kailangan kong gumawa ng istorya ng halimbawa na maintindihan nila at the same time yung magiging masaya sila, magiging nakakatawa. Nagigets ko 'yon. Pero ang daming pwedeng pwede mong gawing at humugot ka pa do sa experience mo. Unang-una, napaka-creepy kasi. Sa edad mong 'yan, napaka-creepy kasi marinig yun sa katulad mo. Yes, sabihin na natin, pwede siguro yan kung ang magsasalita niyan ay si, let's say,
Bagamat hindi pa rin katanggap-tanggap, ano, pero medyo maa-accept ng society yan. Halimbawa, kung ang nagsalita niyan ay isang mati ni Idol, 'di ba? Medyo ano pa 'yon, medyo kahit although na hindi pa rin maganda, medyo hindi creepy. 'Di ba? For example, ang nagsabi nun sino bang ano? Pero kahit na 'yun, no? Kahit sino magsabi, yung term kasi na nag-init ka. Manyakis kasi ang dating, sir, eh. Di ba? Wala, talagang nagkamali ka. Kung inisip ko, no, kahit sino, let's say si Piolo Pascual ang nagsalita ng ganon, kahit pasabihin mong crush siya ng babae, hindi pa rin maganda tingnan, ano? Hindi pa rin maganda pakinggan. Di ba? Talagang sablay. Pinipilit ko naman siya ipagtanggol, kaya sablay talaga. Na usually, oftentimes, statements are taken out of context and conclusions are made. It was a fictitious Isa pa ang, no! Fictitious ba yun? Tama sasabihin niya, fictitious. Hindi mo nga sinabi. Minsan nakita ko si Ann Curtis sa... statements are taken Tamo. out of context and conclusions are made. It was a fictitious situation. Hindi ko pa nga nakikita si Ann in person. Hindi! Ganun ba ang pagkakakwento niya? Hindi mo naman nilinaw sa kwento mo na Tamo ha? Panoorin nga natin. Sablay ka na talaga dito, men. Minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Diba? Sinabi mo dyan na fictitious yan? Hindi. Diba? Hindi. Sabi ko nga medyo lulusot ka na sana kung sinabi mo na ito, example lang, halimbawa, si Ann Curtis, nakita ko. Tapos hindi ganun eh. Wala naman siya sinabing fictitious. Neto niya lang sinabi na fictitious yan nung na-scrutinize ka na. Napanood ko lang siya sa TV. Dagdag di Suntay, pinagsisisihan niyang merong nasaktan pero hindi niya raw pinagsisisihan ang ginawa niyang pagkukumpara. Wala pang pahayag si Ann Curtis sa ngayon. Pero ang kanyang ina, tinawag na sick man at foul si Suntay. Ang kapatid naman ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis Smith, sinabing hindi lang ito tungkol sa isang female Ang sabi? na si Jasmine Curtis Smith, sinabing hindi This moment is not about female celebrity. It's about how all women, regardless of profession, continue to be reduced to bodies in spaces dominated by men in power. When a congressman publicly narrates his desire and imagination about a woman he once saw or dreams he saw, I don't know, his statements keep changing o nga pa iba-iba. It reinforces a culture that treats women as consumable, as spectacle, as fantasy, as objects of commentary rather than as whole human beings with agency, intellect, and wait lang ha. tungkol sa Itong sinabi ni Jasmine na to, naman ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis Smith, sinabing hindi lang ito sinabi ni Jasmine na to, medyo kahipokritohan to eh. Alam naman natin na sometimes yung mga babae ganyan din. Makinig kayo sa akin mga babae, ganyan din kayo minsan eh. Minsan nga sa comment section pa nung mga gwapong lalaki eh. Minsan nga meron nagsasabi doon na alam mo yon, yung mga hindi maganda ring patas lang. 'Di ba? Patas lang na ganyan din kayo. Huwag tayong plastic ha. Mga babae ganyan din kayo eh. Kaya lang yung sa'yo, yung sa inyo, madali kayong ipalusot kasi maluwag ang batas sa inyo. Pag kayo ang gumawa ng ganyan, kaming mga lalaki, pwede namin intindihin yon, 'di ba? Kami lang naman ang hindi ka nais na, well, agree din naman ako doon na
masama naman talagang marinig sa isang lalaki yon. Pero itong yung sinasabi mo na ano, yung nag-narrate ng desire, if I know kayong mga celebrity babae, ganyan din kayo eh. Mag-isip eh. Pag meron kayong lalaki nakita na nakakatakam eh. 'Di ba? Kaya lang ang problem dito, no, yung makaramdam ng ganyan, pag nakakakita ka ng babae, hindi mo naman makukontrol yan eh. 'Di ba? Kahit kayong mga babae din ganyan, hindi niyo naman makukontrol yan eh. Pag nakaramdam kayo ng something, pag nakakita kayo ng sexy, kaya lang syempre, yung nararamdaman na yun, sometimes dapat sa sarili mo na lang. Lalo na kung public figure ka pa. 'Di ba? Sa akin sa issue na to, yung pagkakaroon ng pakiramdam na ganun, normal 'yon. 'Di ba? Ang hindi lang normal, yung i-vocalize mo pa, yung ipapaalam mo pa sa mga tao. Napaka-stupido nun, lalo na sa edad mo pa, lalo na sa katungkulan mo pa, 'di ba, men? Ano ba? Pero dito sa part na to, ano lang, feeling ko pantay lang. Nagkakataon lang na yung mga babae lang pag nagsalita ng ganyan, hindi naman kami reklamador. Hindi naman reklamador ang mga lalaki. 'Di ba? Pero pantay lang. Public office carries with it the responsibility to elevate discourse, not diminish it. The halls of government should be spaces where women are discussed for their contributions, their ideas, and their leadership. Not as imagined scenarios. We cannot continue excusing this as just being honest or just a compliment. It's neither. Siyempre, nanggaling sa isang congressman eh. Pero tanong ko lang naman, paano kung galing kay Piolo Pascual yan? Or galing sa crush nyo? 'Di ba? Respect is not complicated. If we want safer environments for our daughters, nieces, and future leaders, accountability must begin with those elected to represent us. Bagamat may nasasabi ako, pero agree ako na mali talaga yung ginawa ni Congressman Suntay. Lang ito tungkol sa isang female celebrity, kundi tungkol sa lahat ng mga babaeng minamaliit na mga lalaking nasa kapangyarihan. Lalo na't yung pinagtatanggol mo pa, mainit pa si Sara Duterte. Talagang palalakihin yan, men. Diba? Kaya dapat nag-iingat sa mga sinasabi eh. Ang isang congressman daw ang nagsalita tungkol sa kanyang pagnanasa at imagination tungkol sa isang babae. Pinalalakas daw nito ang kultura kung saan tinatrato ang mga babae bilang isang bagay na ginagamit, pinagpapantasyahan at ginagawa ng komentaryo sa halip na isang buong tao na may kakayahang magdesisyon, mag-isip at pamahalaan ng sarili. May paalala naman si House Speaker Bogie D sa mga mambabatas ngayong Women's Month. Bilang mga mambabatas, may bigat ang ating mga salita at bang responsibilidad natin na Nayari no? tiyakin ng bawat Pilipina ay Manyakis ginagalang, daw. pinakikinggan at pinoprotektahan. Manyakis. Sabi rin ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago, isa raw sa mga options na kanilang tinitingnan ay yung mag-file ng ethics complaint laban kay Suntay para daw mag-iwan naman ito ng leksyon sa mga mambabatas. At sabi niya, dapat daw siguro ang mga mambabatas ay sumailalim din doon sa gender sensitivity seminars para naman hindi na maulit na ito. Siguro yung si Suntay, maraming chicks yan, Maraming salamat sa iyo. Nag-init no? Parang plancha. Ito may komentaryo si Karen Davila ba to? Pakinggan natin. Actually, susundin ko nga. Nagagawag kang magaling. Gusto ko lang sabihin po, Anniversary. ang Marso po ay Women's Month. Tama. Pero yung nangyari po, yung sinabi ng isang representante. Hindi, pangalaman mo muna. Si Congressman Suntay. Di ba, marami na hindi conscious at aware sa misogynistic comments, di ba?
sa mga kababaihan. Ano bang Tagalog kasi baka hindi maintindihan? Ano Oo ba nga, yung yung- pag-misogynistic? Oo, nakaka-insulto. Sa babae. Sa babae, walang respeto. Dapat wag na natin tanggapin yung minsan biro-biro lang. Ang tagal na nating tinanggap yun, mali po yun. Oo. Diba, hindi dapat yung kultura Pero dapat equal din. 'Di ba? Hindi lang sa gender 'yan eh. Sometimes yung mga yung mga funny boys ganda. Yung when you say biro, maraming yan eh, hindi lang naman yan ay tungkol sa inyong mga babae. 'Di ba? Dapat talaga kung magiging sensitive tayo diyan, maging sensitive din tayo do sa ibang binibiro. For example, no, sa kadalasan yan yung itsura eh. 'Di ba? Na tatawa-tawa lang, minsan na-offend na pala. 'Di ba? Dapat pantay-pantay. 'Di ba? Agree naman ako sa sinabi niya, hindi ko kinokontra, pero dapat pantay-pantay. ganun, hindi okay yun. Ibig mo sabihin, you can actually prove a point without being offensive to women. Oo, Oh, at saka maraming pwedeng maraming pwedeng analogy eh. The fact na yun ang naisip niya, alam mo kung anong takbo ng isip niya talaga, 'di ba? tandaan po ng mga kongresista, no? You are on, binabayaran kayo ng taong bayan. Officials. O hindi kayo nandyan para magpa-cute. Wala kaming pakialam sa, alam mo, init ng kalooban ninyo. Init ng kalooban. Parang do your job well. Yes, ma'am. Diba nakakagalit? O sige. Hindi, public servant. May Public karapatan ka servant, naman kasi ang oo. nagpapasweldo sa kanila, buwis naman natin. Yeah. So may karapatan tayo na i-criticize, punahin, puriin kung kailangan puriin. Diba? Kasi taxpayers' money naman. Yeah. Diba? Inisip ko, pinipili pa rin yung ganyan. Yeah, Dapat correct. mag-isip, Oo. Oo, Diba? no? Sana Mapapaisip yung ka mga rin, constituents po niya. Okay lang sana kung Okay lang sana kung yan ay usapang inuman lang eh. 'Di ba? Yung kayong magkakabarkada, 'di ba? Total mga lalaki naman kayo, 'di ba? Yung wala hindi siya yung mga usapin na hindi siya for public consumption, 'di ba? Well, ganun talaga eh. Nagpa-daskul siya ng decision, di yan tuloy. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.